Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam ko na nakita nyo na din tong balitang to, pero merong twist kasi dito mga minamahal kung bakit mukhang naghihimutok itong si Munggaw, 'di ba? Although hindi naman siya nang hikayat, hindi naman natin makikita sa kanyang Facebook post na siya ay nanghihikayat, 'di ba? Na siya ay nang i-influence ng iba na sumama sa kanya. Although wala namang ganun, pero mali pa din in some point kasi uniform man ka uniform personnel ka in the first place. Kung sa may yung nagsabi niyan, walang problema sa gobyerno kasi ordinaryong tao lang naman ako Pero yung manggagaling sa katulad mo, 'di ba, na active personnel ng bansang Pilipinas, tapos sasabihin mo yan harap-harapan sa ating commander-in-chief, napaka 'di ba? Disrespect was loud yung ginawa mo. Anyway, ano ba yung kanyang ginawa? Nag-post siya. Sabi niya, I am Colonel ODA Munggaw, 010933 INF or MNSAPA is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief Bongbong Marcos. Sobra na, tama na. The Filipino is worth fighting for. Although sa kanyang post, wala naman tayong makikita mga minamahal na 'di ba? Sinabi niya na sumama kayo sa akin, 'di ba? Wala naman tayong nakitang nanghihikayat itong si Munggaw. Kasi sabi niya, ginawa niya lang daw po ito because of the concern to the Filipino people. Pero dahil nga medyo uniform man ka nga, meron kang katungkulan dito sa ating gobyerno, pero parang napakamali. Kasi kahit sabihin na natin na ang pag-withdraw mo is yung personal, pwede pa din yung magbigay mga minamahal ng go signal sa ibang mga katulad mo. 'Di ba? Bukod sa makakapagbigay ng go signal mga minamahal, pwedeng iba yung interpretation ng iba. At pwedeng magdulot yan ng erosion of discipline. 'Di ba? So, kaya tama lang yung balita na ikaw ay ano ba balita dito mga minamahal? Opisyal ng Philippine Army tanggal sa pwesto dahil sa umano'y pagbaway ng suporta kay PBBM. Pero here is the catch, mga minamahal. Kasi actually, may nakita tayong comment. Hindi naman to sa pagmamarites pero kung titingnan natin, hindi kasi ganito. 'Di ba, yung mga hindi napapagbigyan, madaming hanash, madaming kinukuda. Ngayon, parang ganito din daw pala ang nangyari kay Munggaw. Kasi mayroong nag-comment dito. Sabi dito ni Robert Andrada, inisto ko tong si Robert Andrada Ano din siya? Isa din siyang uniformed personnel. Sabi niya dito, there's a speculation that Munggaw was angry when he was not promoted to general. The promotion for deserving AFP officer was given last week by the President himself. Actually, that was true. Mga minamahal, hindi napili itong si Munggaw. So, yan ba yung reason kung bakit naghihimutok itong si Munggaw dito sa ating gobyerno para sabihin niya ano ba yung kanyang mensahe, mga minamahal? Sobra na. Tama na. The Filipino is worth fighting for. Yan, diba? Ngayon, na ikaw ay tinanggal. Actually, volunteer naman siyang mga minamahal, nag-surrendered. Itong si Munggaw, volunteered naman siya. Nung pinaghanap siya, volunteered naman siya. Wala namang problema kasi, tawag dito. Wala namang problema kung manawagan dyan, mga retired. Kasi wala na silang wala na silang power, wala na silang area, wala silang hawa kasi retired na nga. Ang problema kasi dito, itong si Munggaw, nasa gobyerno. 'Di ba? Nagtatrabaho. Tapos bigla-biglang ganun yung panawagan. Parang mali ata yun. Ngayon, panoodin natin tong balita. Ito muna, panoodin muna natin to. Tanggal sa pwesto sa opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edwin Gaupok.
Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP. Linawin natin mga minamahala, lahat tayo meron tayong karapatan sa tinatawag na opinion. Lahat tayo meron tayong karapatan sa tinatawag na freedom of expression. Pero yung freedom of expression na yan, hindi naman po yan literally applicable para sa lahat. Kasi ang iba, yung press freedom, inaabuso. Sa kapulisan din, sa mga kasundaluhan, meron po yung limitasyon. Lalo na kung ikaw ay aktibo. Kasi when we talk democracy, mga minamahal, ang oposisyon ay dapat manggagaling sa sibilyan at sa halal na proseso. Diba? Hindi sa mga uniformadong institusyon. Kasi yung mga taong yan, ano yan political. Tama ba? Apolitical. Dapat neutral. Diba? Yung mga taong yan. Kasi kapag AFP ka, mga minamahal, ikaw yung tawag dito ikaw yung nahihila dito sa politika. So ngayon parang nangyayari, nagkakaroon ng sira sa tiwala, nababahira ng tawag dito, professionalismo, 'di ba? At nagiging delikado ang stability ng bansa kapag ang mga uniform men ang nagsalita niyan. So parang walang problema sa freedom of expression, pero there is a limitation. Continue. Training Center ang dahilan dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos, and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung Actually, kinonfirm na yan ni Mongao. Sinabi niya na yes, totoo daw yung post niya. Kinonfirm niya na yon. banaw, tinanggal na yung mga post na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit pa paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on whether on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Hindi kasi, 'di ba? Meron tayong pinabasa sa inyo kanina eh. 'Di ba sabi dito ni Robert Andrada, there's a speculation that Col Mongao was angry when he was not promoted to general. Baka may pinanghuhugutan. 'Di ba? Kaya galit na galit sa ating gobyerno. Or baka naman nabayaran ang prinsipyo nito. 'Di ba? Lalo pat mayroong isang matanda na nagsasabi na 'di ba? Ready na daw. Oo. Mapapabagsak na daw si PBBM. Meron na daw diin. So, ibig sabihin ba nito, mga minamahal, baka isa to sa mga kinuntsaba? Kinausap? Tanong lang. o anong maging Para sa kanilang props, 'di ba? Para ma-destabilize itong gobyerno. magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng Tama. militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong Article 63 of the Articles of War. Ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, See? and the National Assembly, kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service, and whatever Possible dismissal, actually, tanggal na nga eh. whatever punishment a court martial may decide
in this particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003, kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect. Si Trillanes yun, nakulong 7 taon, diba? That was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support, in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. Okay lang kung yung magsalita niyan si Pukis. Okay lang din kung ang magsalita niyan mga minamahal si Macanas, 'di ba? Yung mga retired na kasi wala na yung wala na yung mundo. 'Di ba? Sa issue ng may influence pa din sila pero wala na silang mga hawak na area eh. Pero yung mga active, 'di ba? May mga hawak silang area, hindi man lang ba nag-iisip itong si 'di ba? Continue. And I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but this is the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa, number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod. Because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who, of course, you do know, has been charged with inciting to sedition. Nagtutulungan na sila, mga minamahal. Yun yung nangyayari. Nakita ko din yan yung kay Romeo Pugis. Shinare niya Search nga natin, mga minamahal. Romeo Pugis. Diba? Shinare niya yan Nagpapasalamat pa nga siya, mga minamahal. Pakita natin sa inyo. Yung mga post ni Romeo Pugis. Diba? Talagang pinoprotektahan niya pa ito. Tama lang daw yung ginawa, sa madaling sabi. 'Di ba? Tama lang daw yung ginawa nitong si Mongao. Oo. Suportado pa nila, mga minamahal. Wala tayong magagawa diyan. 'Di ba? Yan yung pananaw nila. Oo. Kung itong si si Mongao ay nag-iisip sana, 'di ba? Pwede naman silang mag-usap-usap. Pero ang ginawa niya pinost niya pa talaga Syempre, pwedeng makapag-impluwensya yan. Ngayon, under investigation siya sa mga possible charges na pwedeng isampa na kaso laban sa kanya. Sir, where is Colonel Mongao right now? Okay, at around 9:30 this evening, Colonel Mongao voluntarily turned himself in, and just at the right Yan, kusang sumuko. time because malapit na kasi ma-terminate yung kanyang break, kanyang New Year's break. So he voluntarily surrendered himself, turned himself in, and we have a lot to talk about this evening, and he is fully cooperating with us. What sanctions will he have to suffer for what he did? That is something that will be determined after we have completed the investigation. So there are a lot of things that we wanted to determine. What we saw was the post that, what he posted on social media last night. And syempre we want to know the predicators kung why he posted that. So, and try to see what are the other factors that led him to do what he did. So this will just come out later on during the investigation. Right now, we talked to... Yan kasi, sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Nagkaroon po ng mga promotion. Hindi nakasama itong si Mongao. Kaya siguro, galit sa ating presidente dahil hindi na pagbigyan. him, and we advised him to get some rest. According sa kanya, wala siyang tulog for the past 3 days. So, Kung walang tulog, baka nagbabato na yan. Kaya kung ano-ano yung ginagawa. we'll give him this mandatory check-up, medical check-up, and after that, we will tomorrow morning we will continue with the investigation. But General, he admits that he did indeed make that post.
Yes, yes. And that is serious, ano? Make no mistake, this is a serious departure from military discipline, and this is as bad as you can think about it, ano? Pero the mitigating thing here is that he voluntarily submitted himself back to military control, and he is fully cooperating with all of us. So yun ang importante. But make no mistake, we will continue with the investigation as impartial as we can take it, and we intend to get to the bottom of this on why he did what he did, ano? Okay. Diba? So, face the consequences. Diba? Kung hindi ka na-promote, kung hindi ka na-pagbigyan, dapat walang samahan ng loob kasi maybe there is other people that deserving naman sa upuan na gusto mo. Diba? Although deserving ka, pero mas mayroon pang iba. And maybe that is not your time. Diba? So, ba't nagmamadali? Parang, may something talaga. To be honest, mga minamahal. Itong si Munggaw. Or baka pag naupo siya sa pwesto, diba? Kapag naging general siya, baka mas malala kung isipin natin. Dahil mas mayroon siyang access na mas malakihang tao. Kunyari, na-appoint siya, tapos ganyan pala yung plano niya. Much better na lang na hindi na lang siya, diba, ma-promote. Diba? Alright, so kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.